sa Maisog Rally na ginanap sa Vancouver, Canada, ipinakita na ni Atty. Roque sa publiko sa unang pagkakataon. Hindi ganyan ang investigasyon. Sinasabi nila yung iba daw, privilege. Ba't yung Pogo, inilik nyo, yung iba privilege? Hindi ko maintindihan talaga itong Department of Justice. Baka naman sir yung spokesperson lang Ewan, niya. si Secretary Rimulya mismo nag-a-announce Ala, Basahin nyo yun. talaga? Parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Para Oh my silang God. asong parang pusa hinahabol yung sarili niyang buntot. Ay, Oh my Ako sasabihin mo, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay hindi addict. Maa-addict yun. Gumamit yun isang beses, dalawang beses. Sasabihin mo, okay lang, nagtatrabaho ka naman. After 1 week, 2 weeks, addict na yan. Oh, my Oh. goodness. Sige, ayaw niyo maniwala. O, ni Chief PNP, gumamit siya. Kasi nagtatrabaho din siya ng late, di ba? Nagpupuyat din siya, gumamit siya. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na, okay. It's, there's a, With 5,000 pesos. Should I say Meldinario? Sama-sama tayo. Babago mo. Alam mo yung Meldinario. Alright, welcome back mga kabaitaan. Magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta na naman ho yung ating buhay-buhay ngayon mga kabaitaan? At ngayon po, hindi tayo magtatagal mga kabaitaan, ay ating pag-uusapan na naman ho itong panayam ni sino nga ba yung babaeng to? Ang dali ko nang makalimot. Karen Davila. At itong si Pimentel. Patungkol ho ito sa di umano'y pagpapalabas ng impormasyon or yung pasabog ni Pebbles, yung isang vlogger mga kabalitaan na tinurong mastermind ito daw di umano si Atty. Harry Roque sa pagpapakalat ho ng polvoron video mga kabalitaan. So yun po. At mamaya pupuntahan din natin itong si Atty. Topacio dahil muling kinastigo itong si Bonget. Yung kanyang parang sinabi na rin dito ni Castro, ni Topacio na wala talagang kalamalam sa batas. Para daw itong pusa na hinahabol ang sariling buntot mga kabalitaan. Sakit no, no? Anyways, bago tayo magsisimula mga kabalitaan, huwag kalimutan mag-subscribe, pinutin ang notification bell, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, at paliguan ng maraming likes mga kabalitaan. I-share nyo rin po. Then huwag kalimutan, tuloy lamang ho sa panonood at hayaan nyo lang po yung ads na nyo makikita sa video ito kabalitaan. At ngayon, may babalita lamang ho tayo sa inyo dahil yung bahay natin ay unti-unti na namang ginorgor ho nila. Napapansin nyo po, parang bumagsak ko yung subscribers natin, yung algorithm natin, at kakaunti na lang yung nanonood. Pero hindi ho yan hadlang sa atin mga kabaitaan. Dahil kahit isa man lang manonood sa atin, 2-3 viewers, tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Walang makakapigil ho sa atin mga kabaitaan na maglalahad ho, na magtutuwid ng mga binabalugtot ng mga impormasyon mula ho sa mga bangang mga kabaitaan. Ha? So talagang mga pangyayari na minsan hindi ho natin napapanood sa mainstream media ay ilalahad ho natin dito mga kabalitaan. Gaya na lang dito kay Pimentel. So magbigay ho tayo ng reaction dito dahil meron ho tayong nakitang medyo hindi kaaya-aya ho sa pandinig natin. Na kung ikay iimbitahin ho dyan bilang resource person, nako talagang may kalalagyan ho kayo mga kabalitaan. Anyway, dito po panoorin natin itong si Pimentel, patungkol ito no sa kaso ni patungkol ito kay Atty. Harry Roque. At nauna na kong pinag-usapan nila diyan itong si Garma dahil nga ay para yatang humiling ng asylum sa Estados Unidos. So hindi ko na lang ipi-play diyan pero babanggitin ko na lang ho dito. Magbibigay na lang ho tayo ng opinion patungkol diyan dahil sinabi ho nila na kahit wala pa naman daw kasong itong si Garma na kanilang imbestigahan at in-invite bilang resource person kuno mga kabaitaan, resource person mantakin nyo po ay talagang pinari-investigate ho ni Marbel dahil tinuturo daw itong si Garma na marami daw itong witness na nagpapatunay na siya yung mastermind sa mga ginagawa ng paggurgur ho sa ilang mga individual. Yun po yung laman ho ng kanilang pinag-uusapan dyan. Parang ang pag-invite ay investigation for an aid of legislation sana, pero plano ho nila itong kakasuhan mga kabalitaan.
Sana po ho ba ang hustisya ng ating bansa? Kung resource person ka pala dyan, pag nakita na meron kang ginawang kamalian dati, at ang punto dyan na makakatulong ka sa kanila para gumawa ho ng batas na matulungan nyo sila, pero bandang huli ho ay gagamitin lang pala kayo dyan, pagkatapos ay kakasuhan. Yun po yung hindi maganda dyan sa pagdinig sa House of Retaliation, mga kabalitaan. Anyway, tuloy ho tayo dito. Kay Ma'am Karen Davila. Also a resource person being investigated for Pogo. And then there's the controversy of the Pulveron video, although Roque has denied it, that he was the source of spreading that misinformation. What happens to Harry Roque? Will Congress take action? Well, again, we'll throw it at the committee, but with regards to the Polvoron video, which he denied, I believe that he's lying, considering that the resource person during the April 8 hearing conducted by the TRICOM executed an affidavit pointing to him as the perpetrator of the spread of the Polvoron video. And for you to get a clearer picture and the televiewers, let me get you through the timeline. It was Vicente Punanan, alias Pebbles, who is a blogger, who divulged the explosive information. On April 8, she executed an affidavit under oath. Now, according to her, on July 7, 2024, after the Maisog rally in Hong Kong, she was invited to a private dinner in a Chinese restaurant. So when she arrived, she saw there were about 15 to 17 bloggers, including attorney Harry Roque. And present during in that dinner meeting was attorney Roque, attorney Vic Rodriguez, attorney Glenn Chong, attorney Trixie Cruz Angeles, Dr. Loren Badoy, Maria Sasa Rugando Sasot, Ms. Joy Devebre, and Mr. Tio Moreno. And according to her, during the dinner, Attorney Harry Roque divulged information that he had received a video showing PBBM taking cocaine. And let me read paragraph 3. Nung gabing ito, sinabi ni Attorney Roque na siya ay nakatanggap mula sa kamag-anak ng isang politiko ng isang screenshot ng video kung saan makikita si PBBM na gumagamit ng cocaine. And during the meeting, it was discussed how they will spread this video containing the Polvoron video. And she goes on paragraph 5, ngunit higit sa mga ito, ang labis ko ding natandaan nung gabing yun ay nang sabihin ni Atty. Roque na magaling ako magpabagsak ng gobyerno. And then on July 2024, sa Maisog Rally na ginanap sa Vancouver, Canada, ipinakita na ni Atty. Roque sa publiko sa unang pagkakataon ang Polvoron video di umano ni PBBM. So, hinto muna natin dito. Yung sinasabi ho dito ni Pebbles na una daw ipinalabas yung premiere daw sa video iyon doon daw sa Canada. Pero sabi naman ni Maharlika at nitong si Atty. Roque na walang nangyari yung premiere diyan sa Canada. Di po ba? So sa punto pa lang ho ni Pebbles ay nagsisinungaling na ho. Ang masaklap lang ho dito ay agad hong pinaniniwalaan ng Tri-Committee, mga kabalitaan. Okay. So hindi na ho natin to itutuloy. So sa kanyang mga statement ho dyan ay magbibigay ho tayo again ng reaction. Sinabi ho dito na si Pebbles daw ay nag-execute ng affidavit at ito ay nanumpa ho sa harap ho nila dyan sa plenaryo sa TRICOM hearing kamakailan, mga kabalitaan. At sinabi naman ni Pebbles na si Harry Roque nga daw ang pasimuno sa pagpapakalat ng Polvoron video. So, ang investigasyon na ito ay in aid of legislation. Now, sa pagpapanumpa ho nitong si Pebbles na meron din siyang nag-execute daw siya ng affidavit, ang tanong ho natin ay agad-agad ba talaga itong papaniwalaan ho ng Tri-Committee? Hindi ba ho sila mag-iimbestiga? Mag-background check itong si Pebbles? Hindi ba sila gagawa ng paraan na tukuyin at alamin kung ang mga sinasabi ni Pebbles ba, maliban na siya ay pumirma ho sa affidavit na yan, ay may karagdagan po ba siyang mga ebidensya? Kasi nga po, ang punto ho natin dito, although may ipinapakita ho picture, at yung sinabi niya sa Canada,
ay wala hong nangyari daw sa Canada ayon pa ng dalawang vlogger na si Attorney Roque at itong si Maharlika. So diyan pa lang ay parang nagsisinungaling na ho si Pebbles mga kabalitaan. Okay. So, ganun ba talaga diyan sa Tri-Committee? Yung sa tingin ho nila parang magiging kakampi ho nila yung resource person na nanumpa at nagpumirma, lumagdaho ng isang affidavit, ay agad-agad papaniwalaan ho nila? Di po ba nakita na ho natin na bias ho talaga itong TRICOM kung pag-uusapan ho yung resource person na sa tingin ho nila ay kakampi ho? Ba't hindi ho nila ito papaimbestigahan muna si Pebbles? Ba't hindi nila ito palaliman pa at alamin yung mga statement ni Pebbles pa mga kabalitaan ay talagang nagsasabi ba siya ng totoo? Maaari ho yung gawin sa isang tao na sakali hong may galit ho sa kanya at siya po ay nanumpa at lumagdan ng isang affidavit na paparatangan niya po yung taong ganon. Posible po ho yun. Dahil ayon pa nga ni Pebbles na ay nakikita niya na siya ang TRICOM ay magiging kakampi niya ho mga kabalitaan. Hindi po ba? So ganun-ganun na lang po kung mag-execute ng affidavit, papaniwalaan na kung sa tingin ay para magiging kakampi ho nila. Ba't hindi nyo kaya Tri-Committee subukan at i-prove ho ang sinasabi ni Pebbles na totoo yung sinasabi niyang hindi gumagamit ng harina itong si Bonget? Why don't you try to convince the President na magpapasailalim ho ng hair follicle test para maging kampante naman ho kayo dyan sa Tri-Committee? Kasi mahirap po kasi magsabi-sabi lang na nagpapatotoo, pawang mga fake news ho yun, at yung kabila ay nagsinasabing totoo na gumagamit ng harina itong si Bonget. Dapat maging neutral sana yung Tri-Committee dito. Kasi nakikita natin na bias ho talaga yung Tri-Committee na ito kasi may pinapanigan agad ho sila. Ang pinakamagandang gawin sana ng Tri-Committee ay convince nila yung kanilang amo, yung kanilang presidente. Sumailalim ho sa hair follicle test para kami maging kampante rin at may mga dokumento kaming ilalaban ho sa harap ng mga DDS vlogger na nagpapakalat ho sa pulveron video na iyan, Mr. President. Dapat ganun ho sana, pero ngayon iba, habulan agad, kasuhan agad mga kabalitaan. At alam naman ho natin na walang kredibilidad din itong si Pebbles dahil balimbing ho ito. Lumabas nga sa post ni Maharlika na isang text conversation or message rather sa Facebook yata yon, na kaya ho siya lumapit at bumalik ho sa BBM administration or nagiging BBM vlogger na siya dahil sa isang hiling niya lang ay natulungan agad siya ni BBM. Pero nung siya ay lumapit daw kay VP Sara ay wala daw siya natanggap na tulong. Kaya yun ang rason ba na bumalik siya at sinabi niya talaga nung una na siya ay pro-Philippines. Hindi daw siya BBM, hindi daw siya Duterte. Pero ngayon inamin niya sa mga ilang interview ho sa media na siya ay talagang dating BBM vlogger. Dahil ayaw niya nakikita, parang may hindi siya nagustuhan sa pamamalakad, bumaliktad naging DDS vlogger. Ngayon, parang napasukan ng isang espiya, ang DDS vlogger at tinanggap din naman itong si Pebbles, at tuloy nagkalitsi-litsi yung grupong yon. Pero buo pa rin ang original na DDS vlogger mga kabalitaan. Ganun ho sana, no? Kasi pag direkta yung aakusahan, sinasabi sa isang tao na may affidavit at naniwala agad kayo, din kayo mismo inakusahan nyo agad na ganito talaga si Harry Roque, ay medyo may pagka-bias ho yung magiging resulta ho dyan. Kaya sabihin naman natin na talagang oposisyon at kritiko talaga itong si Atty. Roque kay Bonget. At sana magkaroon din ng due process. Kasi yung due process na hinihingi ay minsan na rin na hindi ho natatanggap ng ilang mga DDS. Yun lamang po ang komento ho natin. No hard feelings ho tayo rito. Walang personalan. At ipinapalabas lang ho natin yung ating komento upang marinig ho ng ilang mga tagapanood ho dito. Na ito ba ay para sa akin may parang bias talaga ang TRICOM kung pag-uusapan ho itong si Harry Roque na ngayon ay dinidiin sa pulveron video mga kabalitaan. So, lipat tayo dito kay Attorney Yes Yo Topacio mga kabalitaan. Si Boying naman, no? Lumalabas naman yung kaangatan mga kabalitaan.
Ayon pa ni Atty. Topacio rito, talagang sobrang hambog at nagmamarunong. Parang tuloy ang labas nito, parang pusang gala mga kabalitan. Parang pusang habol ng sariling buntot. Ito, panoorin ho natin. Ang problema, ang kinakatakot ko, yung COMELEC natin nangangamote. Ayun na masama. O di ba may nakitang mga paraphernalia ng eleksyon na nasa isang pribadong tahanan? Ano ba naman nga yun? Ayaw nilang imbestigahan. Yun ang iniimbestigahan nila, si Atty. Respicio. Yun ang sasabi na Baliktad. baka mahak. Oh, dito sa Kwan, ayaw imbestigahan. Wala na tayong narinig. May narinig ba tayo kay Chairman Garcia tungkol dito? Wala. Oh. Yung mga malalaking billboards, ito, walang kakampi ha, walang kalaban. Opo. Ang mga nakikita natin, yung nakikita lang natin, si Bongo, yung mga oversized. Opo. Yung Ano ba dapat na yung size? kay Singson, yung babaeng Singson, yung Si Ako Bicol. Ay, Ako Ilocano. yun. Mga oversized yun ha. O yan, kahit kakampi, si Dan Marcoleta, meron yata, oversized din. Si Manny Pacquiao, si Aimee, walang kakampi to ha. Yung iba dyan sinusuportahan ko, yung iba hindi ko nasasabihin. Pero walang kampihan ito. Pakitanggal naman. Ayun. Ang kitang-kita naman po ang lalaki ng billboard. O baka 2x3 lang, 2x3 meters lang. Ala, ay siya. Ay sadyang Ay siya, kalaki. 2x3 lang. Aba naman. Ay, lintik naman. Ay, jablo. Pero pag kami bibigyan ng tarpaulin, alay, pwede kahit gano'ng kalaki. Yan, oo. Ang paimbestigahan natin yung mga paraphernalia at saka yung sinasabi ni Atty. Respicio na mahahak. Ayun. COMELEC, please naman. Ala. Yung isang classmate ko dyan, Commissioner Ernest Maceda, di ba, Mr. Expose ang tatay mo. Dapat pag-expose ka rin dyan sa COMELEC. Kung ano yung hindi tamang ginagawa dyan. Ala, ay nakatago yan ang mga importante Oo, speaking of hindi tama, ako natatawa ako rito sa nangyayari na naman Keystone Cups na naman Ano yung Keystone Cups? Hindi po. Yung mga pulis na kengkoy. Yung mga bugoy-bugoy na kengkoy na mga pulis na walang nahuhuli. I-google yung Keystone Cups. Pero Gayahin nyo attorney- si Dan Fernandez, i-google nyo yung Keystone Cups. Ito yung kidnapping ni Ginoong Anson Ke na nakakalungkot na napatay pinatay kasama ng kanyang driver na si Armani Pabilio. Kawawa. Unang-una, ito na naman, dumali na naman tong DOJ natin kaya walang nasosolve na krimen ito Wala pang nangyayari, ilang araw pa lang, bumanat na agad na konektado daw sa Pogo. Nilagyan niya kagad. Nilagyan agad ng Tagline. conclusion pero in the same breath, sinasabi, we are looking at all angles. Tinitignan nyo pala lahat ng angles Ano ba yung ibang angles? Ba't Ayun. Pogo lang ang lumabas? Parang sinisisi nyo pa yung biktima Mali. Kaya na-offend yung pamilya ng biktima. Namatayan na nga kung ano-ano pang sinasabi nyo. Yan ba'y sigurado kayo? Na Pogo. Kasi Kengkoy baka naman yan parang babalik na si Tevez, extradition. Ano nangyari? Hindi naman nakabalik. Babalik na si Tevez, nasa airport na bukas. Nagtakbuhan yung mga reporter doon, wala naman nangyari. Ayun. Yung anak ni Tevez, nanunuhol. Yung pala, hininga ng suhol, hindi nagbigay. Puro fake news alam mo itong si dating Congressman Kits Belmonte. Kilala ko to, alam nyo, matinong tao ito Alam nyo kung paano nasabi ko matinong tao. Naging suspect ito doon sa tangkang pagpatay kay dating gobernador Arman Sanchez, yung bodyguard niya at saka yung security niya Opo. na pinasabog. Di nagkaroon ng warat, nagtago. Ako ang abogado ni Arman. Later on, na-absuelto sila. Kasama yung nasirang Ricky Recto, dating vice-gobernador ng Batangas. Kapatid ni Secretary Ralph Recto. Mga kaibigan ko to, kaya lang sabi ko, pasensya na trabaho lang ito. Opo. Dapat dito mga tong galit sa akin Dahil biro mo. Dahil sa akin, nagtago sila ng matagal na panahon. Talaga. Nung nagkita kami, sabi ko, pasensya na pare. Anong na-absuelto na sila, na-lift na yung warrant. Ang tagal niya taon, nagtago yung mga yan. Pasensya na kayo. Hindi, sabi niya, pare, okay lang yan. Alam naman namin ang trabaho ng abogado. So, matinong tao. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi ko naman talaga. Hindi naman po ako nagsabi na sila ang dapat idemanda. Pero nung na-absuelto na, okay na kami. Si Ricky, namatay yung tatay ko, umaten pa. Dapat ganyan. Ganun nga. Kahit sa eleksyon, isang araw lang sila galit. Tapos Isang araw after lang ang voting, eleksyon, dapat ganun. Dito wala nagtatanim ng galit Yun nga. dinadala pa sa Hague. Mali. Biro mo Mali yun. yung sa Amerika, yung ballerina, yung babae Opo. na ikinulong, American citizen, kinulong sa Russia. Ordinaryong mamamayan. Okay. Pinilit ni Trump na ibalik sa Amerika. Yung nakabalik na. Ang galing. Pinaglaban niya. Oo. Ayun. Tayo, baliktad. Yung dating Pangulo natin, ibinibigay natin sa ibang tao. Yung tao na nagligtas sa atin na maging narco state. Yun. Pero,
hindi ko naman sinasabing masama, pero yung mga mamamayan, hindi ko naman sinasabing hindi katungkulan ng ating gobyerno. Charged with cocaine trafficking. Binabalik natin dito. Bakit yung charge with cocaine trafficking kinukuha natin? Kasi mamamayan natin. But yung tao dating natin. Pangulo, binibigay natin. Di ba? Bago yung sa Qatar, yung katarngahan na nangyari sa kanila, sabi nila, inaresto daw dahil nagprotesta kay Duterte. Parang tinatakot nila yung mga mamamayan natin sa ibayong dagat. Hindi naman pala totoo. OFW. Hindi naman pala dahil doon na-aresto. At sabi nila, di ba, kinausap na daw ni Pangulong Marcos yung gobyerno ng Qatar kaya Absuelto. napakawalan. Hindi pa pala nakakausap pinakawalan Nag-credit grabbing pa yan ang nangyayari sa gobyerno nito. Kaya nga itong ini-interview ako nung sa kriminalidad, itong Anson Ke, di ba? Na ayan na naman, kengkoy na naman ang investigasyon. Palagay ko, ipabonjing-bonjing na naman ang investigasyon dito. Ina-anunsyo na agad. Wala pa nga klaro wala pa nga na-aresto. Parang Tebes all over na naman ito Hindi ganyan ang investigasyon. Sinasabi nila yung iba daw, privilege. Ba't yung Pogo, inilik nyo, yung iba privilege? Hindi ko maintindihan talaga itong Department of Justice. Baka naman sir yung spokesperson lang Ewan, niya. si Secretary Remulla mismo nag-a-announce Basahin nyo yun. Talaga? Parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Para Oh my silang God. asong parang pusa hinahabol yung sarili niyang buntot. Paikot-ikot. Kita nyo sabi ko nga sa kanila, bagamat natutuwa ako na nagsalita na yung Chinese community, Opo. nalulungkot din ako na kinailangan pa na isang miyembro nila ang Mawala. maging biktima ng karumal-dumal na krimen para sila magsalita. Oh my Kasi wala naman nagsasalita ng ordinaryong tao ang nire-rape, pinapatay, kinikidnap ng mga adik dahil lumaganap na naman ang drug addiction. Opo. Dahil nga wala lelembot-lembot ang gobyerno Parang natin. wala na tayong nakapagtanggol. Ang problema kasi, psychological yan. Yang epektong yan. Kasi, pag nakikita ang gobyerno ay mahina, ang gobyerno ay hindi sumusunod sa batas, na sila mismo ay lumalabag sa batas, psychologically, subliminally, nagtitrickle down yan sa mga kriminal. Oh my Uy, God. naku, yung mga pulis takot sa atin, gina-justify pa nga, di ba sinasabi, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay addict. Pinagtanggol pa. Oo, di ba? Yung iba naghahanap buhay lang. Yung pala Di Oh nagamit my kami God. ng drugs. Naghahanap buhay lang pala kami. Hindi ba nila alam? Kaya nga drugs yan. Kaya nga malaki ang kinikita dyan. Addictive yan, mga pogi. Oo. Nagkakaroon ng either physical or psychological dependence Opo. ang mga tao sa drugs. Kaya nga, addict nakaka-addict. Hindi ikaw ang addict. Yung mismong drugs, yun ang magpapa-addict sa'yo kasi hahanapin ang katawan mo. Ganon talaga ang timpla ng drugs. Kaya nga drugs Para ikaw ay ma-addict, umuulit-ulit ka, kumita ng malaki yung mga pusher. Oh my Ako God. sasabihin mo, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay hindi addict. Ma-addict yun. Gumamit yun isang beses, dalawang beses. Sasabihin mo, okay lang, nagtatrabaho ka naman. After 1 week, 2 weeks, addict na yan. My Oh. goodness. Sige, ayaw niya maniwala. Ni Chief PNP, gumamit siya. Kasi nagtatrabaho din siya ng late, di ba? Nagpupuyat din siya. Gumamit siya ng shabu. Hindi pala addictive. Tingnan ko hindi siya ma-addict. Pero attorney, para i-assume na isang addict ang isang tao kapag illegal yung drug, di ba? Illegal na nga. Ma-addict yung hindi. The mere fact na gumamit ka, mere possession lang nga Yo. Hawak-hawak mo lang, bawal na. Gagamitin mo pa. Pag sasabihin mo, okay. Ay anak ng pating. Anong kasalanan nila kung sakali? Sila nag-a-assume na mali pala yung sinasabi. Mali ang leadership, wrong leadership. Pero Oh my babalikan po natin yan sa Ayun po mga kabaitaan. So, tinamaan ho dito si Boying at itong si Marbel. At kung matatandaan nyo po, si Marbel nagsasabi na yung paggamit daw ng ilang mga empleyado, pribadong, mula sa pribadong kumpanya, ay yung paggamit daw nila ng tawas, ay ano daw yun, pang-extension lang daw yun. Sa oras, pang-ekonomiya mga kabalitaan dahil nga po, nagtatrabaho, nag-overtime, kaya para mas magising ho sila, yun ang ginagamit ho nila dito mga kabalitaan. Kaya sabi ni Topacio, ba't hindi mo subukan Marbel? Para malaman mo kung hindi ba talaga magiging addict dyan. Walang preno din itong si Atty. Yasio Topacio mga kabalitaan. Ayun po. So kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video, huwag kalimutan po mag-subscribe na rin ho kayo mga kabaitaan sa hindi pa po nakapag-subscribe sa mga bagong salta. Pindutin ang notification bell. Paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion mga kabaitaan. And then, diretso lang sa panonood hanggang matapos ang video. Bawat na nyo mapapanood na video sa ating munting bahay at huwag nyo na pong skip yung ads mga kabalitaan. At pasasalamatan muna natin yung ating mga kababayan na kapatid nating Muslim around the world. Assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam.
overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyong kabutihan at kabayanihan dahil kayo po ang aming tinuturing bagong bayani sa bayan ni Juan. At the same time, ang ating mga moderators, maraming salamat. Then Mommy Rose and Daddy Berting, Toby's family dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. Sana magkita-kita tayo dyan sa Lapu-Lapu. Malapit na tayong makabisita ho sa inyo. Kunting tiis na, kunting kembot na lang. Alright. So, ngayon po mga kabaitaan, magpapaalam na ho ako dahil marami pa tayong gagawin. Kita-kits na lang tayo sa susunod na mga oras ating paghatid ng mga presko at komprehensibo na mga impormasyon balitaan dito lamang sa inyong programa, ang Danagan Balita Reaction Video. Kahit kaunti lang yung manonood sa ating content, andito pa rin tayo, huwag kayong mag-alala, hindi tayo mawawala sa ere mga kabaitaan. Tuloy-tuloy pa rin ho yung laban hanggang makaraos ho tayo sa panggugurgur ho sa ating munting bahay mga kabalitaan. Alright, so Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga lupalop nating mundo basta may mga Pilipino. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Panatilihing tumutok dito sa ating munting bahay Danagan Balita Reaction Video. Ako po magpapaalam na. Matsalam ho sa inyong lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out. Danagan Balita.